Gawa natin ng detailed explanation tong Maya Savings kasi parang nakakasabaw siya, ano. So, nung 6 days ago, nag-release si Maya na parang yung base interest nila for the Maya Savings, ilo-lower nila to 3% galing sa 3.5%. Pero today, April 1, so niretain nila yung 3.5% base interest. So, thank you naman dyan, Maya. And for the Maya Savings, you can earn as high as 15% per annum na interest. Kung new Maya user ka, you will get 3.5% kapag ka nag-open ka ng Maya Savings and magiging 15% siya if you will deposit 1K on Maya Savings. Pero alam ko naman mas marami sa atin na existing user na ni Maya. Nasa girly pop na medyo nalilito sa mga mechanics niya. So sinulat ko na dyan siya para naman organize. Di ba kagaya ng mga new Maya user, 3.5% din yung pinaka-base interest natin and then may mga booster lang siya. So for example, nag-spend ka ng 250 pesos, magkakaroon ka ng booster na 1.5%. So yung spending mo nasa wallet dapat yung money. So pwede ka magbayad via QR, pwedeng via your number, pwede rin via your card. So, pwedeng physical card kung sa store ka mag-purchase or pwede rin naman na online ka magbayad using your card. And then, pwede ka rin bumili ng load, mag-pay ng bills sa app. So, ito kasi yung confusion eh. Kapag sa app ka nag-pay ng bills, makukuha mo yung 1.5% booster. Pero kapag ka dun sa mga higher booster na yung target mo, hindi ka na sa app mag-pay, dun na sa mismong kung ano man yung pagbabayadan mo na yon. So, tapos another naman is invest in funds. So, meron kang 1.5%. Now, if kung gusto mo, mas mataas yung maging booster mo, pwede kang mag-spend ng 1,000. Magkakaroon ka ng additional pa na 1%. So, parang mangyayari sa kanya is dadaanan mo na yung 1.5 tsaka yung 1, kaya ang total niya ay 6%. So, pwede ka magbayad via QR, pwedeng via number mo, via card, and invest in funds. Now, kung yung bills ay babayaran mo mismo sa app, kahit pa yan ay more than 1,000, kahit pa yan ay 2,000, 3,000, kung sa app mo babayaran, hindi mo makukuha tong booster na to. So, ang mas maganda, punta ka dun sa mismong pagbabayadan mo. Let's say, tinay ko lang to ha, pero hindi siya advisable kasi malaki yung naging convenience fee niya. Example, Pag-ibig MP2. Kung sa app ko siya babayaran, kahit 1.5 siya, ang makukuha ko lang is the 1.5% booster. Pero, kung dun mismo sa virtual Pag-ibig, tapos ililink ko or ipangbabayad ko yung card ko, so, ang mangyayari doon, makakakuha ko ng additional pa na 1%. So, makukuha ko yung 6%. Make sure nyo lang dito na nasa wallet yung pangbayad nyo ha. And then, ito ang nakakalito, yung 8%. Yung 8% kasi, may 3,000 na spend, pero dapat easy credit ang gagamitin nyo. So, pag tinignan nyo yung Maya nyo, you have your wallet, your easy credit, and then the savings. So, easy credit dapat yung pambabayad mo. Pwedeng easy credit via the QR, Maya Shop, and then Maya number. Basta easy credit dapat yung pangbayad mo. And then, meron tayo na spent na 25,000. So, doon naman, mag-additional ka ulit ng 2%. Pwedeng via QR, Maya number, card, or invest in funds. Pwedeng ganon. Now, paano kung nagbayad ako ng 25,000? 10% talaga agad yung makukuha ko? Magiging 10% lang yung magiging booster mo kung pati to na hit mo. Kasi ito, easy credit yung pambayad. So, parang mangyayari, 3.5 plus 1.5 plus 1 plus 2 plus 2, kaya siya magiging 10%. Pero kung di ka nakapagbayad ng easy credit, ang mangyayari sa kanya, ganito siya. 3.5 plus 1.5 plus 1 plus 2, so magiging 8% lang siya. And then, let's say nagbayad ka ng 35,000, so ito rin yung mga mode of payments mo. Pwede siyang accumulated, pwede siyang one-time, big time. Basta 35,000. So, pag na-hit mo na yung 35,000, ang mangyayari naman sa kanya, hindi siya 12% kung hindi mo nagawa yung easy credit. Pero kung nagawa mo yung easy credit, magto 12% ka. So, kung let's say, hindi mo nagawa na ito yung payment. So, ang mangyayari sa kanya ay 3.5 plus 1.5 plus 1 plus 2 plus 2, magiging 10% siya. Kaya yung iba nakikita nyo na nag-spend ng 35,000, nakakakuha sila ng 10%. And then, ito naman, for selected users lang. So, additional 1% booster kapag ka, let's say, nag-apply ka, na-approve ka for Maya Black Credit Card, or nag-spend ka ng 40,000 sa using your lender's Cashback Everywhere CC or the Maya Black Credit Card. And then itong last naman, selected users lang din. So, deposit ka ng 1K to Maya Savings from Maya Wallet. Pero kung nandun lang siya sa missions nyo, makikita nyo yung mga missions doon sa pag-click nyo, yung part na yan sa inyong savings. So, makikita nyo siya kung ano yung mga pwede nyong i-hit na mga booster. Ayun guys, sorry na agad kung na-confuse tayo sa ating last video. Ako din, charas. Anyways, yun. So, hanapin nyo na lang yung mga pwede yung mga missions na gawin para mas tumaas yung inyong interest, yung booster interest natin. Pero take note nyo na nga, applicable lang to hanggang first 100K na money nyo and every month dapat ginagawa nyo siya. Bye-bye!